particle size, ang particle size ng sand can range from coarse to fine. So, coarse to fine as silt. Okay, so napoproduce ang sand alongside with hydrocarbon. Ibig sabihin, habang nagpo-produce tayo ng hydrocarbon, kung merong kasamang water, ang crude oil, meron din siyang kasamang sand. Okay, so ang sand, kaya nagkakaroon ng sand mobilization, it's because nagkakaroon ng mechanical failure ang reservoir rock or ang isang formation. So, pagka, halimbawa dito sa drawing natin, kung dito kasi sa case ito ng drilling, during drilling, like for example, pag magdi-drill tayo sa pader natin sa bahay, so mapapansin nyo na nagkakaroon ng cracks malapit doon sa butas. Okay? So kasi yung stress doon sa pader, nare-redistribute siya, kumakalat siya, kaya nagkakaroon ng cracks. So sa case ng formation, bago magkaroon ng cracks, bago magkaroon ng mobilization like this, magkakaroon muna ng cracks. Ayan. So, pag yung force na nagbumula dito sa drilling natin ay nag-exceed doon sa strength ng rock, doon nagkakaroon ng disengagement ng rock grain. So, nagkakaroon dito ng rock fragments. Ito ay during drilling at least. Pero ibang case pagka production na. Sa production naman class, nagkakaroon ng sand production or sand migration kasi halimbawa ito yung formation natin at say hindi ito pipe at meron tayong production ng oil, gas, water, kunyari crude oil lang, yung mga rock fragments dito since may nagfo-flow na fluid, nadadala siya or nahihila nung crude oil or water. Ganon din ang gas. Okay, so later on, i-discuss natin ano ba yung mga factors that affects the mobilization of these sand particles. Okay.
Okay po, pasensya na po ha at, meron lang inayos si ma'am. Okay po, so let us continue our discussion. So tulad nung dini-discuss natin kanina, ang nagkakaroon ng sun migration during production because of fluid flow. Okay? So ito kasing sun particles natin, since it's composed of rock fragments as well as minerals, they are hard and abrasive. Halimbawa, ang quartz. Ang quartz, ang characteristic niya is siya ay hard and abrasive. Ibig sabihin, pagka ito ay mag-cause ng significant damage sa equipment, halimbawa sa valves or sa pipelines. Okay? So, kaya nagkakaroon din, dumadami ang sanding during production ay dahil sa characteristic ng formation. So, isa yun sa factor. Iisa-isahin po natin yung mga factors na yun. Okay? Anyway, yung presence of sanding ay may significant effect sa equipment like yung abrasion. Bukod doon, dahil siya ay abrasive at siya nga ay bato, ano, um, nagko-cause din siya ng deposition. So, nagkakaroon ng deposits. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng deposits, maaaring mag-cause siya ng pagbabara sa filters o kaya naman it can cause reduction in internal diameter of pipeline, reduction in capacity of separators or storage tanks or vessels. Okay? So, yun yung ilan sa mga disadvantages ng sanding or yung sands. Kahit maliit na amount lang, it can cause significant effect. So, dahil nga nadadamage niya yung equipment, napapaiksi niya din yung lifespan niya. So pag mas dahil abrasive siya, pag mas maraming sanding, mas mataas na concentration ng sand, mas frequent dapat yung shutdown. Kasi during shutdown, nire-repair, ini-inspect, at nire-repair ang equipment. So dahil nga abrasive siya, mas frequent dapat ang inspection to check if meron bang damage na kailangang i-repair sa pipeline, sa valve, sa pumps, may mga kailangan bang i-check na halimbawa ay clogging or plugging, may mga pagbabara ba, ano, okay time. Pwede na mauna. Country card date. Kailan country card date natin? Wait lang po, ano ko lang kasi medyo. I-off ko ang mic kapag medyo maingay. Wait lang. Okay po. Aside from damaging surface equipments and plugging or clogging surface equipment, yung sand ay since siya ay may direct contact with hydrocarbon at yung subsurface formation, maaaring siya ay radioactive. May mga sand po that contains naturally occurring radioactive material or form. Um, Eto pong sand na ito ay mas mahirap i-treat compared sa water. Yung produced water kasi mas madali siyang i-treat compared sa sand. And si produced water after treatment, depende sa scope ng treatment, pwede pa rin siyang i-recycle or i-reuse. Unlike si sand, limited na lang po yung application niya. Mas mahirap pong i-manage, mas mahirap i-store at i-dispose and i-treat si sand. Okay? So pag halimbawa, hindi maayos ang disposal management ng sand, maaaring mag-cause ng soil contamination and contamination of water sources. Okay? Kaya meron talagang mga dedicated sand handling system ang mga production facility. Although meron tayong mga desander, 'di ba may desander tayo, still yung sand na nakukuha doon sa desander, kailangan pa rin siyang i-store at i-handle properly.
Yun ang sand po after production ay for disposal na talaga. Unlike produced water na pwede pang gamitin or ah, pwede siyang i-treat for reuse or for recycling. Yun yung next topic natin, produced water. So anyway, ayun, in short, mas pangit si sand kasi nakakasira siya ng equipment, nakakapagbara siya ng nagkakos siya ng clogging and plugging, and then mahirap yung kanyang handling. Naririnig niyo ba ako, class? Medyo maingay lang po ang background. Naririnig pa po ako. Okay po, sasabihin niyo sa akin ha, pag hindi niyo marinig para may off po ang mic. Wait lang. Okay. Okay, so let us continue our discussion. Ang ingay ng background natin. Okay po. Okay, so ito yung overview ng mga factors that affect sand production. Ito na may i-elaborate natin mamaya. So pahapyawan lang muna natin. Reservoir characteristic. So isa sa marami namang characteristic ang reservoir. So ang tinutukoy po ditong reservoir characteristic ay rock strength, porosity, and permeability. So later on, i-discuss po natin yan. Pagka weak or unconsolidated yung formation, discuss din natin later paano ba nagiging weak or unconsolidated. Basta pag weak or unconsolidated, mas prone siya sa sand production. Pagka mataas ang production rate, since mataas ang rate, ibig sabihin mabilis ang flow ng fluid, mabilis din ang flow ng sand. Kasi si sand, nahihila siya or nadadala siya ng fluid, kaya nagkakaroon ng migration. Pagka mababa ang reservoir pressure, nakakapag-produce din siya ng sanding. Okay? Meron din kinalaman ang design and execution of well completion. Halimbawa, yung integrity ng well. Pagka halimbawa hindi maayos ang design ng wellbore, maapektuhan ng kanyang integrity, yung quality ng completion equipment, makaka-apekto din po yun kasi pag substandard halimbawa or poorly designed, mas madaling makakapasok ang sand from formation to the wellbore. Ganon din ang drilling practices, ang choice of drilling fluid, formulation, drilling technique, halimbawa, hydraulic fracturing. Since fracturing siya, ang purpose natin is to create fractures sa formation, nagkakos din siya ng sanding. Nag-i-increase din siya ng sand production. Okay po. So, nandito sa figure na yan makikita yung rock fragments na nanggaling dito sa formation, magfo-flow siya from here paakyat sa wellbore. Ayan. It can cause wellhead erosion kasi nga abrasive siya. Maaari din siyang mag-cause ng plugging pag nagbubuo yung sand. Can also cause storage tank corrosion kasi corrosive yung sand. Ganon din ang tubig. Ayan. So let us talk about the mechanism of sand production. Okay? Mechanism of sand production.
Okay. Rinig niyo ga po ako? Naririnig niyo po ako? Naririnig po ako. Okay. Sa mechanism of sand production. So, yung sand production or sanding ay again production ng formation sand along okay? So, essentially, yung oil and gas natin, nag-move siya through pore spaces of rocks toward the wellbore. So, yung movement na yon nadadrag nila or nahihilan nila yung loose sand grains. Okay, so pag mas mabilis yung flow, the faster the flow, the greater the drag force. Okay, so pag mas mabilis ang flow, mas mabilis ang drag force. So para lang yung flash flood, pag may bagyo, 'di ba, sa mga bundok or sa mga lugar na nagkakaroon ng flash flood. Ayan, pag nagkakaroon ng flash flood, pag mas mabilis yung flow ng flash flood, mas maraming puno, bahay ang nasisira. So ganun din sa flow ng hydrocarbon. So since mas malakas ang current, mas marami ang nadadalang sand. Okay? So yung excessive sanding can completely plug yung filters or yung tubing. Yung tubing kasi maliliit lang ang diameter eh. So may mga severe cases na mas mataas na yung napoproduce na sand kaysa sa formation fluid, kaysa sa oil and gas na nagre-result na siya sa well abandonment kasi nga hindi na economical i-produce dahil hindi na control agad yung sanding, leading to a higher production of sand compared to oil and gas. So kumbaga mas marami pang napoproduce na sand kaysa dun sa oil and gas. Mahal ang handling ng sanding. Tsaka bukod doon, pag nga malaking concentration na ng sand, kailangan mo na ng frequent shutdown. Mahal din naman ang shutdown at startup kasi syempre naaabala yung production at the same time, pag kasi shutdown, mas dumadami yung binabayarang tao, binabayarang equipment, and yung delay may significant cost yun. Okay? So kaya mahalaga na maintindihan yung ano ba muna yung mechanism, paano ba nag-i-start ang sand production. Okay, so generally, ang sanding occurs in two stages. So the first one is the mechanical failure of reservoir rock. Ibig sabihin, ito yung unang stage, kailangan mo nang mag-fail ng reservoir rock mechanically. So usually, nagsisimula itong failure ng reservoir rock, mechanical failure malapit sa wellbore area. Kasi yun yung dun sa area na yon, malapit sa wellbore area. Ito yung pinaka weak spot ng formation. Kasi dito tayo nag-drill. So yung area na to, dito nauunang magkaroon ng mechanical failure. Dahil nagkaroon ng change sa stress dito sa area na ito. Kasi 'di ba pag nagdi-drill tayo, nagdi-drill tayo, nagbubutas tayo sa formation, sa bato. So tayo i-impose tayo ng stress doon sa area at yung stress na yun nare-redistribute siya, kumakalat siya. Pagka weak yung formation, it can cause cracks or fissures. Nagka-cause siya ng cracks. O kaya naman pagka depende sa level of weakness ng formation, pwedeng magkaroon ng fracture or worse ay collapse, magko-collapse siya. Again, depende siya sa characteristic ng formation. So ano ba yung mga factors na nakakaapekto? So una, ang sabi dito ay pore pressure. So nakakaapekto ang pore pressure sa mechanical failure ng reservoir rock. Paano? Kasi 'di ba habang nagpo-produce tayo ng fluid,
yung pressure sa loob ng pore spaces ay nare-reduce. Nababawasan siya, bumababa yung pressure at yung pressure difference between here, no, yung pressure sa wellbore at pressure dito sa formation, pag lumaki yung difference, between here and here, kasi syempre habang nagpa-flow, lalo pag mataas ang production rate, tataas ang pressure dito, samantalang dito ay bababa naman. Kasi nababawasan yung fluid sa loob. So anyway, pagka habang nagpa-flow, tumataas din ang change in pressure. So yung pagtaas ng change in pressure na yun, reduction in pore pressure causes a significant effect sa rock strength. Okay? Drawdown pressure and production rate. So yun yung ilan sa mga factors or causes na nagkakos ng mechanical failure. So nagkakos siya ng stress, nare-redistribute yung stress around the formation. It can cause cracks, fissures, fracture, or collapse. Naintindihan po, class? Naintindihan po, pakireact po kung naintindihan. Yung iba po kaya. Okay po, thank you. Okay. So, yun ang stage 1. Pero hindi porke merong cracks, may fractures, or may collapse, automatically magpo-produce na siya ng sand. Stage 1 pa lang yun, mechanical failure. Okay, paano po magkakaroon ng production of sand? Sa stage 2 yun. Pagka halimbawa, nag-fail na siya mechanically, nag-collapse na, or may cracks na, magkakaroon ng erosion or movement nung sand, nung collapse formation pagka merong fluid. So pag nag-fail na yung rock, magkakaroon ng sand production when the flow of production fluids generates viscous drag force. Ang viscous drag force ay nakadepende sa viscosity ng fluid. Okay? Nakadepende siya sa viscosity. Pagka mas mataas ang viscosity ng fluid, mas mataas ang viscous drag force. O para lang siyang class, parang sa tao, pagka mas mabigat ang tao, mas malakas siya, mas malakas siya, mas madaming bagay ang kaya niyang buhatin. Unlike pag halimbawa petite, lalo pag halimbawa ay pag sa girls, hindi ganun karaming load ang kaya niyang buhatin. So, ganun din sa fluid. Pagka mas viscous, mas mabigat, mas mataas ang density niya, mas madaming sand ang kaya niyang hilahin. Yun yung viscous drag force, nadadrag niya or nahihila niya. Nadadrag niya or nahihila niya ang sand particles. Naintindihan po, class, yung role ng viscous drag force? Naintindihan po? Hello? Okay, thank you. Okay. So let us talk about the factors influencing sand mobilization. Number 1 is the degree of natural intergranular cementation and compaction. Okay. Degree of natural intergranular cementation and compaction within the reservoir rock. So pagka poorly cemented or loosely compacted ang formation, mas susceptible siya sa sanding. Halimbawa, sa mga sedimentary formations, yung mga young sedimentary formations na hindi pa siya na-bury, hindi pa siya, nasa mababaw pa lang siyang depth. Hindi pa siya na-bury underneath. So ibig sabihin, ang degree of compaction niya ay mababa lang. Kung ito yung sand grains natin, ito yung particles, kung merong maayos ang cementation, maayos din ang pagkakadikit-dikit ng sand grains. Okay, kasi yung cement, it acts as glue. In terms of compaction naman, kung ito yung rock particles natin, at maayos ang compaction niya,
mas matibay din siya kasi well compacted siya. Okay? So, ang next ay friction between sand grains and their cohesion. Friction between sand grains and their cohesion. Ang cohesion ay weak, sand grains are more easily dislodged and transported by fluid flow. So parang ano siya, ano ba yung magandang analogy? Wait lang. Okay. So a good analogy for this is yung dry versus wet sand. Pag ang sand ay or ang buhangin ay basa, mas maganda yung cohesion niya. Dahil nung water tension between sand grains, parang pag tayo ay naggagawa ng sand castle, diba? Pag naggagawa tayo ng sand castle, binabasa natin yung sand. Kasi mas maganda yung pagkakadikit-dikit ng sand grains unlike pag siya ay dry. Pag dry, hindi nag-i-stick yung sand grains together. Naintindihan nyo ba? Yun yung pinaka-maanong explanation dito, pinakamadali. So, ganun po yung ibig sabihin ng friction between sand grains and their cohesion. Next po ay viscosity. Nabanggit ko ito kanina. Pag mas mataas ang viscosity, mas mataas ang viscous drag force. Okay? Halimbawa, pagka yung water, produced water ay mayroong high concentration ng salt, mas mataas ang viscosity niya, mas mataas ang density. So with a high flow rate, mas madami din ang mapoproduce niyang sand. Okay? So pagka yung destabilizing forces tulad nitong nabanggit natin sa number 3, the destabilizing forces from fluid overcomes the strength of the rock, nagkakaroon ng sand production. Nadidetach yung sand grains from the reservoir matrix at nagkakaroon ng migration from the sand matrix to the wellbore. Naintindihan po, class? Hoy, naintindihan. Hala, hindi na Okay po. So, ang next po ay forces that impact sand production. So, let us talk about the forces that impact sand production. So, dito naman i-discuss natin kung ano additional information nito. Ano ba yung mga forces na nakakaapekto halimbawa sa kung likelihood of a formation to produce sand. Okay? So, the first one is cementing material. Ito ay nabanggit na kanina doon sa una. Again, ang nakakaapekto in terms of cementing material ay amount and dispersion or distribution. Hindi dispersion. Distribution of cementing material. Amount and distribution of cementing material. Pagka ang rock grains ay may enough cementing material, mas matibay siya. Parang hollow blocks sa bahay natin. Pagka maayos ang pagkakasemento, mas matibay siya. Pero hindi enough na madami lang. Kailangan well distributed siya. Pwede kasi class, may mga cases na halimbawa, dito sa part na ito, dito sa layer na ito, maayos ang distribution, maayos ang amount, sufficient. Yung amount ng cementing material. Pero pagdating dito, wala na. Kalat-kalat na siya. Ayan, hindi lahat ay merong cement. So, nangyayari yung mga ganong cases pagka halimbawa, yung cement ay nadidegrade. Paano nadidegrade? Pagka halimbawa, na-expose siya sa acidic material. Ano ba yung mga cementing materials na usually present? Calcite, silica, or clay minerals. So, sila yung nag-fill ng gap in between sand grains at siya yung nag-act as glue that binds the sand grains together. So pagka sufficient amount of cement and well-distributed cementing material, mas matibay yung formation. Okay po. Okay po, ang next po natin ay cohesion or capillary forces. So ang cohesion naman or capillary forces results from
interaction between fluid and sand grains. So kung matatandaan nyo during your, I think, petrophysics or petroleum geology, di ba napag-aralan nyo doon, siguro na-encounter nyo yung term na oil wet and water wet rock. Di ba? So, pagka halimbawa ang isang rock, say, previously siya ay oil wet, yung rock, oil wet siya. And then nagkaroon ng halimbawa ay migration ng or may flow ng ng water sa oil wet rock. Say oil wet rock siya, no. And then nagkaroon ng formation or flow ng tubig. So yung flow ng tubig na yon, maaaring ma-alter niya ang property ng oil wet rock. So para lang siyang halimbawa, imagine nyo siya as may bato tayo tapos yung bato ay contaminated with oil. May oil dyan. May mga nakadikit na oil dyan. Okay? May oil dyan. Pagkatapos, pagka tayo ay nagbuhos siya ng tubig, may matatanggal na oil dun sa bato at mayroon ding matitirang oil. Tapos yung ibang tubig, kakapit din siya. So, ibig sabihin na alter yung property niya. Previously, oil wet lang siya ngayon. Partially, may water wet na din siya. So, yung alteration na yun yung nagkukos ng changes sa capillary forces. Pagka may changes sa capillary forces, maapektuhan din yung cohesion between sand grains. Okay? Cohesion between sand grains. Yung change in fluid composition, even change in pressure and temperature, can alter wetting characteristic. At pag na-alter yung wetting characteristic, ma-alter din ang capillary forces, posibleng humuna. Yung force, capillary force, bumaba. And then eventually affecting yung cohesion between sand grains or yung pagkakadikit-dikit ng sand particles. Naintindihan po, class? Okay, next po ay limited weak grain-to-grain cementation. Pagka hindi maayos or insufficient yung cementing material, insufficient din yung bonding in between sand grains. Okay, pagka halimbawa may isang formation na weak cementation, usually hindi maayos yung adhesion between sand grains, mas susceptible siya sa disintegration in sand production. Okay, so ang tawag usually sa mga ganitong type of formation ay unconsolidated formation. Okay, so ano-ano ba yung mga posibleng makaapekto? Halimbawa ay pressure change, production rate, fluid interaction. So yun yung mga maaaring makaapekto sa weak cementation. Okay, so pagka weak yung cementation, mataas yung possibility for sand mobilization, for formation or sand disintegration and then sand mobilization. Okay po. So, ang next po natin ay factors that affect sand production in oil and gas operations. So, I will be calling names later. Ako lang po ay iinom ng tubig. Pakibasa po nitong 6.3 and then para po tayo ay may interaction since morning ngayon at di ko alam kung kayo ba ay tulog pa o nakikinig sa sinasabi ko. We'll be having a discussion later. So I'll be calling names. Pwede pong mag-volunteer if gusto. At makakount po yun as your recitation for today.
Okay po. So, let us talk about the factors that affect sand production in oil and gas operation. Yung iba dito ay kapiyawan na kanina nung discussion. So, unahin muna natin ang properties of reservoir rock. So, let us discuss how these properties of reservoir rock can affect yung can increase the risk of a formation from producing sand. Okay po. So, unahin po muna natin ang rock strength. So, paano ba nakakaapekto ang rock strength in terms of sanding or sand production? Anyone for rock strength? Kung wala po, ay ako po ang tatawag. Yes, Coelho. Hello po, ma'am. Pakinig po ba? Yes po. So, in terms of rock strength po, naka-apekto po siya sa pagkakaroon po ng sand production sa atin pong oil and gas operation. Yung pong ating rock strength, it measures po kung gaano po katibay o concrete yung ating pong rock formations to break or to collapse under pressure. Ngayon po, if yung pong ating rock is weak or poorly cemented, it can easily break po na maaari pong from that mag-disintegrate po yung mga particles or yung mga tiny particles na maaari pong mag-produce po for sand production. Okay, thank you. Very good. So, tama. Ang rock strength ay nakadepende sa compaction and cementation. Kung maganda ang compaction and cementation, mas matibay. Parang sa bahay lang natin yan. Pag maganda ang foundation, mas matibay yung bahay. Mas less likely ang isang formation to produce sand. Ay pagka weak yung formation, ibig sabihin mababa ang rock strength. So, weak siya, mas prone siya sa sanding kasi mas mabilis siyang mag-fail or mag-collapse. Okay? So, di ba, ang sabi sa mechanism, kailangan para magkaroon ng sanding, ang stage 1 ay mechanical failure. Next naman po, for porosity and permeability, paano naman po kaya nakakaapekto ang porosity and permeability sa sand production? Yes, Shelo. Good morning po. So, how porosity and permeability affects po yung dun sa cementing po is, we all know po, since siguro first year po is porosity and permeability is already tackled po, which is ang porosity po is yun yung mga pore spaces or yung mga fraction po available po para makapag-store po tayo ng fluids. On the other hand, permeability naman po is yung how fluids or which fluids flow through the pore network po. So, bakit po ba nagmamatter yung porosity and permeability for sand production? So, kapag high porosity or high permeability po yung reservoir, madalas po loosely packed grains and larger po yung pore spaces. So yung grains, if yung grains po is hindi po siya well cemented, yung mga rock framework po is mas mahina po siya. So high permeability naman po also means po is mas madami or higher yung fluid po velocity kapag may given production rate, which yun po mag-i-increase po yung mga mag-i-increase po para madrag yung forces po na nag-a-act dun sa mismong grains. So, ang mechanics po siguro dito po sa high porosity, high permeability po is yung fluid flow po is nag-exert po siya ng force and para po madrag or ma-shear po yung grain na contacts po dun sa mismong sa cementation po. So kapag po nadrag po yun is magkakaroon po ng mas cohesive po or frictional forces po, which is yung mga grains po is parang gagalaw po or mamomobilize. So, in higher permeability zones po, magkakaroon po ng mga critical flow velocities po para para po yung sand mobilization po is mapabagal po. Yun po yung dun sa porosity and dun sa porosity and permeability po. Okay po. Okay po, thank you. So sa porosity and permeability, since ang porosity is the measure of pore spaces, pagka mas mataas yung porosity, mas mataas ang porosity,
at mataas din ang permeability. Although this is the ideal condition for a reservoir rock, may disadvantage din siya. Pagka masyadong mataas ang porosity and permeability, mas mataas din ang possibility for sanding. Kasi yung mga butas, yung mga pore spaces, yun din yung nag increase or increase ng likelihood for sanding dahil nga nababawasan niya yung integrity noong formation kasi may butas eh. So ganun ang pagka mataas ang permeability, ibig sabihin mas maraming or mas madaming amount of fluid ang magfo-flow within the formation, within the pore space. Pagka mas maraming amount ng fluid, mas mataas na viscous drag force, mas madaming amount of sand ang mapoproduce. Naintindihan po? Okay po, ang next po natin ay production rate and reservoir pressure. So ito ay madali lang kasi nabanggit na ito kanina. Paano po nakakaapekto ang high production rate sa ating sand production? Yes po, Gonzales. Sa high production rate po tayo. Kapag po high production rates po, kapag po masyado pong mabilis o malakas po yung extraction, tumataas po ang fluid velocity po sa loob po ng reservoir. Wherein dahil po dito, nag-erode po ang surrounding rock at tatanggal po ang sand grains na pwede din po magkaroon ng turbulence na mas nagpapalala po sa sand production. Yan lang po. Thank you. Okay po, thank you. So pagka mataas ang production rate, mataas ang velocity ng fluid, mabilis ang flow ng fluid, mas maraming sand ang mapoproduce. Kasi nga nakadepende yung sanding sa flow ng fluid at sa property ng fluid. So ibig sabihin ng viscous drag force ay nakadepende sa viscosity, ganun din sa velocity ng fluid. Kasi kung mabilis siya, syempre mas madami ang kanyang madadala or mahihilang sands. Next ay reservoir pressure. Paano po nakakaapekto ang low reservoir pressure sa likelihood of production? Yes, Richmond Reyes. Pag naman po low reservoir pressure, pag po masyadong mababa po yung pressure po sa loob ng wellbore, yung sa casing niya po ay papasok po yung mga rock properties po, yung mga sand po. Kasi po, hindi po equilibrium yung pagtaas po ng pressure. Kaya po papasok po yung mas mataas po yung pressure po sa labas. Okay po, thank you. So nabanggit ko ito kanina. Habang nagpo-produce tayo, tumataas yung pressure sa wellbore, samantalang doon sa formation, yung pore pressure bumababa naman. So yung pressure difference between the wellbore and yung formation, yun yung nagko-cause ng disintegration ng sand. Kasi yung isa sa forces that holds the sand particles together ay ang pressure. Dahil dun sa mataas na pressure sa ilalim, kaya yung rock particles ay hindi nagko-collapse. So habang bumababa, or umuunti yung fluid sa loob, bumababa ang pressure. Ganun din, naapektuhan din yung integrity ng rock. So kumbaga, bumibigay siya paunti-unti kasi nababawasan yung pressure leading to erosion and collapse of the formation. So ang next po natin ay well completion design. Paano naman po nakakaapekto ang wellbore integrity sa sanding? Yes, Lindo. Sa wellbore integrity naman po,
wellbore integrity po ay tumutukoy po siya sa overall strength and stability ng isang wellbore and how well it can withstand formation and stress during production. Kapag po ang wellbore integrity ay poor or mababa, ang rocks around the well can collapse or it can erode easily. And also po, pwede po magkaroon ng weak or cracks sa may cement zones na mag-aalaw sa sand to flow into the wellbore. And ayun po, this not can only increase sand production but nakakapag-cause din po siya ng blockage, erosion ng equipment, or even well failure po. Okay po, thank you. Pagka poorly designed ang completion equipment, hindi maayos ang quality, inadequate ang casing, hindi maayos ang cementing job. Yun yung ilan sa mga factors with respect to wellbore integrity. Pagka hindi maayos ang wellbore integrity, mas mabilis makakapasok or magmamigrate ang sand from the formation to the wellbore. Next po ay completion equipment. Paano naman po nakaka-apekto ang completion equipment? So ako na po dito sa completion equipment kasi hindi ko pa naman na-discuss sa inyo yung iba dito. So anyway, yung completion equipment, isa sa considered na completion equipment ay yung tinatawag na screen and gravel pack. Basically, ang screen and gravel pack, ito ay naka-install doon sa wellbore. Para ang role niya is to control or to filter out sands. So nagsiserve siya as filter para yung sand na mag-flow from the wellbore to the surface equipment ay bawas na. Pero hindi naman kayang hindi kayang i-filter lahat nung screen and gravel. Hindi kayang i-filter lahat ng screen and gravel yung mga sand. So siya ay kumbaga ay lang, ang role niya is to minimize the sand na magpa-flow or mapupunta sa surface equipment. So kung hindi maayos ang pagpili ng screen and gravel pack, hindi maayos yung design, yung specification, so hindi niya din masaserve yung purpose niya, which is yung reduction of the flow of sand from wellbore to the surface equipment. Next po ay drilling practices. Ayan, sa tingin ko kaya nyo itong i-explain. Paano naman po nakaka-apekto ang, say, formulation of drilling fluid or choice of drilling fluid sa sanding? Mercado. Ma'am, ang drilling fluids po ay nakaka-affect sa ating sand production dahil na-influence niya po yung stability and strength dun po sa formation near the wellbore. Yung mga particular drilling fluids po na specifically ay water-based ay nakakapag-invade po ng porous rocks and napapahina niya po yung rocks and nagkakaroon po siya ng clay swelling at ng rock softening. Yung pagkakaroon po ng rock softening nag-release ng mga nakikerry po ng mga drilling fluids kaya nagkakaroon po ng sand production. Okay po, very good. Tama yung explanation niya sa water-based drilling fluid. Halimbawa, kung gagamitin mo water-based drilling fluid, nagkakaroon ng clay swelling. Pag nagsaswell yung clay sa formation, lumalambot yung formation. At pag mas malambot yung formation, syempre mas humuhuna siya, mas prone siya sa sanding. Kung hindi naman water-based drilling fluid, doon sa choice ng drilling fluid, pagka mali yung choice or formula ng drilling fluid, say for example, density. Pagka masyadong mabigat yung drilling fluid, kasi 'di ba, nagdadagdag tayo ng mga additives para bumigat or gumaan yung drilling fluid depende sa requirement. Anyway, pagka halimbawa masyadong mabigat or masyadong mataas yung density ng drilling fluid, mas mataas yung possibility for sanding. Kasi yung drilling fluid during pa lang tayo doon sa drilling pa lang at least hindi tayo doon sa production side. So during drilling, pagka halimbawa ay masyadong mabigat yung nagamit nating drilling fluid, mas mataas yung viscous drag force niya, mas maraming sand ang mapoproduce niya during drilling. Okay. Next po ay drilling technique. Paano naman po nakaka-apekto ang drilling techniques sa sanding?
Maala? And drilling techniques po refers to the methods used during drilling, like rotary drilling or hydraulic fracturing po. These techniques po yung ay can cause a huge effect po sa sand production. Kapag ang drilling method po ay nag-exert ng mataas na stress sa formation or sobrang nakakabasag po ito ng rock, tumataas po ang chance na magkaroon ng sand production. Ibig sabihin po kapag mali ang technique na nagamit, mas madaling mag-collapse o ma-disrupt ang rock formation. Okay po, very good. Pag maling technique ang nagamit, posibleng mag-collapse ang formation na yun. Kasi halimbawa sa hydraulic fracturing, since ang purpose natin is to create fractures, syempre yung fractures na yun, given na, it can induce sand formation. Kaya nga, kailangan kung magkakaroon ng hydraulic fracturing, dapat ay sa consolidated formation lang. Pagka unconsolidated formation, magkakaroon ng cracks, ma-achieve yung fractures na target, pero posibleng mag-collapse din siya eventually. So, napaka-importante nung pagpili ng tamang technique depende sa reservoir characteristics. Okay po. Ang next po natin ay degree of consolidation. So dito na ako na dito sa degree of consolidation kasi madali lang to. Unconsolidated formation, ang unconsolidated formation ay pangit ang degree or insufficient amount of cementing material, uneven distribution of cementing materials, ibig sabihin poorly cemented ang formation. Pag poorly cemented ang formation, hindi maayos ang compaction, ang sorting ng rock particles. So pagka usually kasing mga ganitong formation, siya yung mga ideal for reservoir rock kasi matataas ang porosity ng mga ito, mataas ang permeability. But then again, may disadvantage niya siya. Pag mataas ang porosity permeability, maraming pore spaces, daming path for fluid to flow, ibig sabihin mas prone siya sa sanding. Okay? Next po ay reduction in pore pressure. O sa reduction in pore pressure naman, paano naman nakakaapekto ang formation instability? Paano ba nagkakaroon ng formation instability muna? Anyone for reduction in pore pressure? Yes, Dinglasan. So, yun po, habang continuous po yung production ng oil and gas po, ay bumababa po yung pore pressure sa loob ng reserva. And kapag bumaba po yung pressure, nagiging unstable na po ito. Kaya po nagkakaroon na po ng cracking or collapsing sa sand grain po. And yung pong mga na-detach na sand grains, yun po yung sumasama sa fluid habang nagpo-produce. Kaya din po tumataas po yung sand production po. Okay po. Okay po, very good. Tulad nung in-explain natin kanina, in-explain ni Trisha, pag nababawasan yung pore pressure habang nagpo-produce ng fluid, nag-i-increase naman yung stress doon sa rock matrix. Okay, so yun yung nagko-cause for sand grains to detach from the formation or the sand matrix. Okay, so ito ay papasok. Itong formation instability ay papasok dun sa step 1. Yung mechanical failure. Okay po. Next po ay increasing water production. So paano naman nakakaapekto ang increasing water production? Bakit ba nagkakaroon ng increased water production during production stage? Kalsanya. Kapag po sa sa water flooding operations, nag-i-increase po yung sand production kapag po nag-i-increase or pag ni-raise po yung reservoir pressure na nagkakos po siya ng naglulus po yung mga weak formations, and then after po mag-inject ng water, pwede po siya mag-erode or mawash po yung mga fine particles, weakening po the rock structure and causing sand to move into the wellbore po.
Okay, very good. Sa water flooding operations, pagka halimbawa tayo ay nag inject ng water, kunwari ay sa surfactant flooding, polymer flooding, alkaline flooding, so nag-inject tayo ng tubig, mas tumataas yung water production. At dun sa increase ng water production, tumataas din ang sand production. Kasi yung water can reduce yung cohesive forces in between sand grains. Next po ay exceeding threshold pressure. Okay? Sa exceeding threshold pressure naman po, anyone for exceeding threshold pressure? Yes, Ivan. Ayun, so good morning po, ma'am. So, kada reservoir po, meron pong production rate threshold na naglilimit po ng sand movement. So, kapag po yung production po nag-exceed po dun sa limit ng threshold na po yun, yung formation po dun sa malapit sa wellbore magiging unstable po. Kapag po nagka-high drawdown pressure po, edi mabibreak niya po yung mga grain bands. Tapos, ayun po, maglilid na po siya sa sand inflow. Kapag po kasi in-ignore yung threshold, pwede po siyang mag-increase ng short-term output po natin. Pero magkakos naman po siya ng long-term damage dun po sa equipment tsaka po sa reservoir structure. Okay, very good. So, may tinatawag kasi tayong threshold pressure. Ibig sabihin, bawat reservoir may kanya-kanyang limit. Threshold pressure. Hindi ibig sabihin beyond this pressure. Hindi natin pwedeng i-increase ang production rate beyond this threshold pressure. Kasi ibig sabihin, pag tayo ay nag-exceed na dyan, most likely, mataas na din ang mapoproduce na sand. So ang sabi, engineers often ignore this kasi nga, ang target is to increase production rate. Pag mas mataas ang production rate, mas malaki ang kita nila. Diba? Yun nga lang, may disadvantage siya. Kasi discuss natin kanina, pag mataas ang production rate, mas mabilis ang velocity, mas mataas din ang risk for sand production. So, ang disadvantage niya, hindi siya economically viable. Tulad ng sinabi ni Ivan, it can cause long-term effect doon sa surface equipment. Okay. Okay po. Next po natin ay reservoir fluid viscosity. Actually, ito'y ulit lang din doon sa kanina. Di-discuss ko na lang din. Sige, tingnan natin po kung naintindihan niyo sa viscous drag force pala. Sige, bigyan ko po kayo ng chance mag-receive. For the reservoir fluid viscosity, paano daw po nakaka-apekto ang reservoir fluid viscosity sa sanding? Anyone? Yes, Karil. Ma'am, yung viscous drag forces po, ibig sabihin po, ito po yung frictional forces po na ine-exert po ng flowing fluids doon po sa grains sa reservoir rock habang nagmo-move po sila through the pore spaces. Kapag po yung fluid velocity po or yung production rate po is tumaas, tataas din po yung drag forces po. At magiging strong enough po siya para ma-overcome po yung bonding strength between dun po sa mga sand grains. And kapag po nangyari to, yung mga sand po, yung grains po, madidislodge po sila and ma-erode po sila with the fluid, which will result po sa pagkakaroon po ng sand production sa well po. Okay po, tama po yung sinabi niya. Pasensya na at ako yung nagmumultitask. So, kapag mas mataas ang viscous drag force, mas mataas ang fluid viscosity, mas mabigat siya, mas madaming sand grains ang kanyang pwedeng mahila or madala while flowing. Okay, so ang next naman po natin ay induced causes of sand production. Okay, so yung induced causes, ibig sabihin due to operational, environmental factors. Siya yung nag-i-induce ng stress doon sa formation.
nabanggit na ito, production rate. So, dinidiscuss lang po dito kung alin ba sa mga factors na ito ang induced. Ibig sabihin due to operation factors, operational factors. Number 1, production rate. Pag nag-exceed sa critical or doon sa threshold, ibig sabihin mag-increase din yung velocity leading to a more sand production. So, pero hindi po enough na may flow lang, na mataas lang yung flow rate. Kailangan po ay may mechanical failure. Ibig pong sabihin nito, pagka consolidated yung formation, kahit malakas yung pressure, yung flow rate, hindi ganun kadami ang mapoproduce na sand. Meron pa rin pong mapoproduce pero hindi ganun ka-significant compared sa unconsolidated formation. Ha? Remember, may stage 1 and 2 tayo. Okay? Next po ay onset of water production. Nabanggit na ito during surfactant, polymer, alkaline flooding. Nag-i-inject po tayo ng tubig sa well. Therefore, nag-i-increase din po ang water production. Yung water injection causes increase sand production kasi posibleng halimbawa tulad ng sinabi kanina, kung may clay doon sa formation, nagkakaroon ng clay swelling, and then kung may mga cases din na nadi-dissolve yung cementing material due to water injection. Okay? So, nadi-dissolve yung cementing material due to water injection. Pag na-dissolve yung cementing material, mawawala yung glue or marireduce yung glue that holds the sand grains together. Therefore, it can affect the rock structural integrity. Okay? So, na-alter din po ng water yung cohesive forces. Yung capillary pressure dun sa diniscuss natin kanina, kung siya ay originally oil wet siya, nagkaroon ng change in composition or property noong water or wetting characteristic noong rock. Okay? Cohesive forces or yung naapektuhan niya yung wetting characteristic ng rock. Okay? Naapektuhan niya yung wetting characteristic ng rock. Therefore, nadidisrupt niya yung cohesive forces, nare-reduce niya yung cohesive forces in between sand grains. Next po ay poor drilling, completion, and production strategies. Number 1, ito ay more on elaboration. Horizontal well placement and deep perforations. Ang sabi dito, landing a horizontal well or perforating close to gas, oil, and water contact can expose the well to high pressure differentials kasi in between, halimbawa ay ito yung oil natin, ito yung gas. So yung interface between the oil and gas interface, mataas yung pressure dito kasi magkaiba sila ng density. May significant difference sa density. Ganon din sa oil-water contact. Pero mas mataas ang pressure between gas-oil contact kasi mas significant yung difference sa density ng gas at oil, di ba? So anyway, pagka nagkaroon ng perforation or nagland ng horizontal well in between these areas, posibleng ma-expose yung well sa mataas na pressure differential here, leading to a more unstable rock formation. Okay? Next po ay okay. Next po ay high skin effects. Anyone for high skin effects? Sige po, ako muna magdi-discuss kasi. Ang ina-assume ko po ay na-encounter nyo na yung word na high skin effect. Tama ba? O hindi pa? Sabihin nyo pa sa akin pag hindi pa, i-explain ko ni ma'am. Ang assumption ko po ay na-encounter nyo na kaya nyo na pong i-explain. Kung hindi po ay di-explain ni ma'am, ano po, alam po ba yung ibig sabihin ng high skin effect or hindi? Class. Uy. Sagot po kayo para alam ko po kung ako po ay tatawag o hindi. Class. Ano po ang skin effect? Ano pong ibig sabihin?
Anyone po? Sige po, i-discuss na lang ni ma'am kasi hindi nyo naman ako tinatanong. Yes po. Ano po yun? Ano nyo na ba ito? Na-encounter nyo na? Yun yung gusto ko malaman eh. Napag-aralan nyo na po ba ito? Okay, very good. Kanina yun lang naman ang gusto kong malaman. Tinatanong ko. Kasi mamaya discuss ako ng discuss. Di nyo naman pala naintindihan. Sige po. Santos. Ma'am, bale po kapag po kasi mataas ang skin effect, ibig sabihin po meron pong damage po sa paligid po ng wellbore kaya po nahihirapan po dumaloy ang fluid. Dahil dito po, mas kinakailangan po ng mas malaking pressure para po mapalabas ang oil or gas. Pero kapag naman po na sobrang taas po ng pressure drawdown, nasisira po ang formation. Kaya po napuputol po ang banding po ng mga grains at nadadala po siya palabas ng well. So indirectly po, ang high skin effect po ay nag-induce po ng sand production po. Okay po, very good. So, kung maalala nyo, pag sinabing high skin effect, ang ibig sabihin lang nito, mas mataas yung degree o yung damage doon sa formation. Doon sa, not formation, but the wellbore. Okay? Okay. So, yung high skin effect, nagre-result siya from mechanical or chemical damage during drilling, completion, and workover activities. So, yung high skin effect can create significant pressure drop around the wellbore at pagka may pressure drop doon sa wellbore, pag tumataas yung pressure drop at na-exceed nung pressure drop yung compressive strength ng rock matrix, yun yung nagkakos for mechanical failure ng rock and eventually rock sand production. Okay. So, ang next natin po is inadequate rock property knowledge. So, for inadequate rock property knowledge, madali lang po ito. Anyone for inadequate rock property knowledge? Anyone po? Yes, Montero. For inadequate rock property knowledge po, it's related po sa previous discussion regarding drilling practices and well completion design. The properties of the rock, specifically po its geomechanical and petrophysical properties, are the basis po in selecting the right formulation of drilling fluids, the right drilling technique to be used, as well as the type of materials and equipment to be used po when completing the well. So it's important po that we have an extensive knowledge regarding the rock properties po so that when we perform the operations po, we can ensure po that the rock will remain stable and its structural integrity po will not be compromised upon operations. Okay po, very good. So, pag hindi enough yung data regarding the formation, halimbawa yung geomechanical and petrophysical properties ng reservoir rock, it can lead to a poorly designed and executed drilling and completion strategies. So, na-discuss natin kanina yung effect ng drilling and completion strategies and then yung wellbore integrity doon sa sanding. So, pag hindi maayos ang drilling strategy, completion strategy. So, makaka-apekto siya sa sanding. Next po ay thermal fracture. So, ako na po dito sa thermal fracture. Sa thermal fracture po, pagka halimbawa mataas yung sa mga high pressure, high temperature condition na tinatawag, HPHT environment, pag nagkaroon tayo ng water injection sa HPHT environment, yung difference in temperature between the cooling water and the formation itself can cause thermal fracture sa reservoir rock. Yung thermal fractures na yun yung stage 1. Yung fractures, depende sa characteristic ng formation, can cause sand disintegration. So, pagka halimbawa, consolidated yung formation, pwedeng magkaroon ng thermal fracture pero hindi magde-disintegrate yung sand grains. Pagka naman unconsolidated, pag may thermal fractures, possible na magkaroon ng sand disintegration. Naintindihan po, class? Next po ay cyclic or shock loading. When we say cyclic or shock loading, ito po ay nangyayari pagka paulit-ulit or madalas ang start up at shutdown ng wellbore. Bakit ba nagkakaroon ng shutdown?
kakaroon ng shutdown pagka may kailangan ng inspection or repair ng surface equipment. Maaaring routine siya, maaari din namang nagkaroon ng problem with the production. Halimbawa, pag may clogging or plugging ng sand, pagka halimbawa mataas ang sand production, kailangan i-inspect at i-check kung may significant damage na ba doon sa surface equipment. Anyway, pag nag-shutdown at pag nag-i-start up, nagkakaroon ng kumbaga ay tinatawag na cyclic or shock loading on the reservoir. Kasi pagka nag-shutdown tayo, ibig sabihin naka-shutdown yung well bore, walang nagfo-flow na fluid from reservoir to the surface equipment, to the surface, and then after that shutdown, biglang magi-start up na biglang magfo-flow na ulit siya. So biglang yung surge in fluid flow rate from the shutdown to the start up, nagko-cause siya ng significant stress doon sa reservoir na tinatawag na cyclic or shock loading conditions. Okay. Ang next po ay impacts of sand production in oil and gas operation. Ito po ay na-discuss natin kanina, overview. So, madali lang naman po itong i-explain at intindihin. Again, para po kayo may recitation for finals, atin pong i-discuss ito. So, number 1 ay impact on well potential. In terms of its impact on well potential, paano po nakaka-apekto ang sanding? Anyone for impact on well potential? Class? Yes, Badwa. Sa impact po on well potential po, pag nagkakaroon po ng sand production po is sa halip po na puproduce po natin yung well at its true potential or its true deliverability po through to inadequate sand management control po or in terms po sa well design or completion design po is to control po the sand production po is pinababa po natin or kinokontrol po natin yung production rate. So, sa halip po na napoproduce po natin yung well po at is efficient and maximize production rate po is nare-reduce po yung production po. So, to control po the sand production po. So, nagkakaroon po ng impact po sa economic output po of the well.
Okay po, pasensya na. So, dito naman tayo sa impact on well potential. Pagka tumataas yung sun production, ang ginagawa po ng mga operator is chino-choke back yung well. Pag sinabing choke back, yun ay term na ginagamit para ibig sabihin niya is to partially close yung choke valve. Kasi 'di ba sa production manifold o kaya naman doon sa wellhead, meron tayong choke valve. Pagka siya ay kino-close or partially close, nare-reduce din yung production. Yun ay ginagawa pagka masyado ng mataas yung sanding. So though mare-reduce yung sanding or yung sand production through partially closing the choke valve, ang effect naman nun is also the reduction of production fluids, reduction of production rate ng oil and gas. So mas kokonti yung mapoproduce nila for a certain time. Okay. So, ang next po ay integrity issue. Ano naman po, in terms of integrity issues naman po tayo. Yes, Makasaid. In terms of integrity issue naman po, yung sand production in well can lead to equipment erosion, blocking of flow, or yung reduced flow po sa well, which can lead to wellbore instability. Nangyayari po to when formation stress exceeds the rock strength. And significant challenge po in hydrocarbon wells, which can lead to production loss or costly repairs. Mula sa campus ng Lubog, Alangilan, Mabini at Balayan, ang kanilang kanilang husay at kasanayan sa larangan ng sports sa ikatlong Lamb Intramurals. Ineng naka-open ang mic. Okay po, since nabanggit na po natin kanina yung significant effect ng sand in terms of surface equipment damage. So, specifically ito ay sa halimbawa, sa choke valve. So nandito sa inyong lecture notes. Choke valve, since siya yung nagko-control ng flow ng fluid, syempre, siya din yung una ding na-expose surface equipment na unang na-expose sa sanding. So si choke valve yung naka-experience ng mataas na sand flow, fluid flow. So mas prone siya sa equipment damage. Mas prone siya sa mas vulnerable siya sa rupture sa case ng mataas na sand production. Pag masyadong mataas yung sand production at hindi agad siya na-control, posibleng magkaroon ng rupture doon sa choke valve. Pagka yun ay hindi na maintain ng ayos, pero hindi naman agad magra-rupture kung maayos naman yung maintenance. Maintenance, repairs, kasi yung erosion naman ay pwede siyang ma-prevent kung namamanage ng maayos ang sanding at kung nagkakaroon ng frequent repairs and inspection ng mga equipments katulad nitong choke valve. Pag naman halimbawa sa offshore, yung mga subsea networks, yung subsea network, yung system natin doon, may pipeline tayo.
yung sanding can also cause significant effect kasi bukod sa nare-reduce niya yung internal diameter ng pipelines, posible din siyang mag-cause ng clogging and plugging, which also increases maintenance cost. At dahil subsea ito, so mas mahal yung repair and maintenance as well as inspection doon sa subsea equipments natin, yung system natin sa lalim ng dagat. Okay po, ang next po natin ay process facility capacity reduction. With process facility capacity reduction, anyone? Ayan, sige. Si De Los Reyes. Hello po, ma'am. Dito po sa ating pong process facility capacity reduction, yung ating pong sand production po ay nare-reduce niya po yung capacity tsaka po yung efficiency ng ating mga surface processing facilities dahil po yung sand po ay nag-accumulate sa ating mga different equipments like separators, tanks, and flow lines. Tapos tinitake niya po yung space na dapat po ay sa ating for fluids, kaya po nare-reduce niya po yung capacity ng ating mga processing facilities. Then pwede din po siya mag-cause ng mga blockage at ma-increase niya po yung pressure drop at mag-interfere po siya sa ating separation ng oil, gas, and water. Tapos yung build-up din po nito is nag-require din po siya siyempre ng ating mga frequent cleaning tsaka po maintenance, which is na-interrupt niya din po yung ating operation tsaka po na-lower niya po yung ating overall production efficiency. Okay po, very good. Since nare-reduce ng sand, ang efficiency and capacity, efficiency ng halimbawa separator, capacity ng separator, storage tank, ganun din yung pipelines and flow lines natin. Since nare-reduce niya yung capacity and efficiency ng mga yun, therefore, nare-reduce niya din yung production rate. Okay, which also has a significant effect doon sa economics ng production. So pagka tulad ng sinabi ko kanina, pagka significant na yung sand na napoproduce, may mga pagkakataon na shutdown na nila yung well kasi mas marami nang napoproduce na sand kaysa sa oil, o kaya naman over time dahil nga mataas yung sand na napoproduce at hindi na ma-manage ng maayos, maaaring nasisira na yung equipment nila, nag-e-erode na. So based on analysis nila, mas expensive na i-maintain yung equipment, at i-repair or i-replace. Mas expensive siya compared kung siya ay isa-shutdown na lang. So kaya may mga instances na nagkakaroon na ang well shutdown. Pero yun ay kung hindi lang mamamanage ng maayos ang sanding kasi meron namang mga signs pag magpo-produce na ng mataas na sand production. Yun yung next nating i-discuss, yung different types of sand production. So, kaya very important ang sand management. Itong dinidiscuss natin ay more on introduction to sanding pa lang. Pero actually, ang focus talaga natin dito is more on sand management. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung scope ng sand management, sand production management. Kasi nga, naglagay muna ako dito ng kaunting introduction and then para mas maintindihan natin yung sand management system kasi mahirap yung basta ko lang i-intro sa inyo yung sand management system nang hindi naiintindihan ng sanding, mechanism, factors, effects, etc. Ayan. Balik ako dun sa sinasabi ko in terms of process facility capacity reduction. Since nagko-cause siya ng clogging or plugging, halimbawa, pwede din siyang mag-cause ng blockage or emulsion stabilization sa separator. If you can still remember emulsion, di ba ang emulsion, pag nag-stabilize siya, mas mahirap siyang i-separate, mas complex ang kanyang separation techniques na gagamitin para ma-separate yung oil doon sa water pag naging emulsion na yung yung mixture ng oil and water. Okay. Next po ay yung abrasive wear and tear ng sanding. Abrasive wear and tear ng sanding. Yun yung nagkokos para
mas frequent yung replacement nung ibang components. Halimbawa, valves or pumps. So since mas prone sa damage itong mga ganitong auxiliaries, yung other equipments, mas magastos siya. And then mas nare-reduce niya significantly yung equipment lifespan. Halimbawa ng separator or ng storage tank. Kasi bukod sa abrasion, ang concern din po is yung corrosion dahil corrosive din po ang sand particles. Okay? So I think doon po muna tayo mag-stop sa process facility reduction kasi hanggang 9 lang tayo eh. Kailangan ko po ng break bago ko i-meet yung sunod kong klase. So mayroon akong 15-minute break at least. Hindi pa lang tayo nakapag-attendance. 46. Ang enrolled po sa akin ay 44. Okay po, present naman po dito lahat. Very good. So, kung meron po kayong questions or concerns, pwede pong mag-chat sa GC. By Thursday, I was informed na wala daw tayong klase. Tama ba? Pero wala pa namang bumababang memo sa amin. Wala pa akong nakikita. Kaya magtatanong din ako, magko-confirm din ako mamaya. Pero if ever po na walang klase, edi ang sunod nating meeting ay by next week na po ulit. After na po ng holiday. Kung may time po kayo, pwede po kayong magbasa ng lecture notes natin kasi ganun din po ang maging setup natin. Tayo po ay mag-recitation. Para po may recitation kayo. By the way, speaking po of recitation, ang recitation nyo po nung midterm, yung iba po ay hindi ko pa na-input. Meron pa ako dito pero just in case, i-inform ko kayo pag na-input ko na lahat. And pag may correction kayo, pwede nyo po akong i-message o kaya naman i-compile ninyo sa isang Google Sheet yung natatandaan yung recitation nyo with proof. Kung halimbawa ay kung ano yung isinagot ninyo, ano yung naging sagot nyo during. Siguro na may tandaan nyo, kayo naman ay may sharp memory pa sa inyong edad. So, para po aking ma-record kasi baka meron akong mga recitations na na-miss or hindi na-record ni ma'am. So, para po pag ako ay nakatapos mag-check ng inyong midterms ay maidagdag ko po sa points yung inyong receipt. Hindi po ibig sabihin ng 5 na naka-record sa ating class record ay plus 5 na po sa raw score. Yun po ay may multiplier pa. Okay po, naintindihan class. May multiplier pa yung recitation natin ha. So, i-compile ko siya at i-inform ko kayo pag na-input ko na lahat. Pag may correction, ilagay po sa Google Sheet kung anong date and then ano po yung sinagot ninyo para ma-record ko po siya dito sa class record ko. Okay po, naintindihan. Yes po. Yes, Shiloh, bakit naka-raise ang hand? Ma'am, bale po, regarding po dun sa mga times po na hindi nyo po na-record, meron naman po ma'am akong list po dahil iningi ko po after class po. Bale may date na rin po yun ma'am. Send ko na lang din po. Sige, Ineng. Meron naman, hindi naman siya totaling hindi na-record. Na-record ko siya, kaya lang nakasulat siya sa papel, ganun. Hindi ko siya agad na i-input sa Google Sheets kasi nga noong time na yun, ang gamit ko isang device lang, laptop lang. So, medyo mahirap na mag-switch ako ng tab na ako ay nasa PDF tapos input ko pa siya sa Google Sheet. Hindi katulad ngayon, dalawang device na ang gamit ko. So, mas convenient na siya. Kaya yung mga papel na yun, di baka nga dahil sulat kamay, di baka hindi na-record ni ma'am lahat. Di pakisend na lamang sa akin para accurate din yung recitation ninyo. Thank you. Paki-screenshot na lang po ng Meet.